Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Ito po ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po, totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Ako po si Orly Gutisa. Ako po ay lumabas upang magsalita sa eksyon na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. At kami yung sumabak noon sa mga matinding mga abusayap sa panahon nila Father Benedetti, tatlong Hong Kong national, si Pada Nustiges, at sa kanila ni Gracia Burnham at marami pang iba. Hindi na rin mabilang ang mga naranasan naming ambush, mga encounter na hindi mabilang hanggang sa panahon ng all-out war ni Iraq. Kaya yan si Master Sergeant Orly Gutesa. Isang warrior yan ng Philippine Marines at nandyan sa kanya yung tapang, katatagan, respeto at professionalism. Marami pong salamat. Sa Armed Forces, samahan niya sa Armed Forces, buo ang aming suporta at sa mga lahat na sumusuporta sa kanya, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At good luck sa mga basher. Ika nga, pag yung sinasabi nila na iimbestigahan yung kredibilidad niya, walang problema yon, basta naaayon lang doon sa tamang proseso ng pag-iimbestiga. Kahit anong imbestiga pa ang gagawin, balik-baliktarin man yan. Personal kong kilala yan, yung tao na yan. Wala kayong makikitang dungis o anumang masamang gawain. Kaya malakas ang laban, mga kababayan, mga mamamayang Pilipino. Ito na yung panahon na dapat mahinto ang mga kagagawan ng mga politiko, mga mandarambong. Dapat yan ay mahinto na sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating tumayo at lumabas na witness upang isiwalat at malaman ng buong bayan ang katotohanan na nangyayari sa kabahan ng bayan. So, mga guys, abangan natin ang lahat ng yugto o kabanata ng investigasyong ito na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee upang tayo ma-update. So, doon lang tayo sa katotohanan, mga kababayan. Suportahan natin ang ating natatanging naglakas loob na isiwalat ang katotohanan. So, muli, maraming salamat sa inyo. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Marines. Hurra! Kuya Ed, para malaman nyo, may isa kaming tropa ng Marines mula sa grupo ng security detail na nagpahayag ng katotohanan tungkol sa mga transcript ng mga basura, kung saan kinuha at kung kanino dadalhin. Ito ba yan ay hindi mapapasinungalingan at ang pangamba ng Senado tungkol sa kanyang buhay ay para lamang nakipagbiro. Paalalang muli sa mga nagnanais makialam at pumapit tungkol sa kung ano ang katotohanan para sa aming kapatid at kasama sa Marines. Huwag niyong biruin ang sarili niyo. Dahil handa po kami makipagpatayang proteksyonan lang ang aming kasama. Ng Kuya Ed, para malaman nyo, may isa kaming tropa ng Marines mula sa grupo ng security detail na nagpahayag ng katotohanan tungkol sa mga transcript ng mga basura, kung saan kinuha at kung kanino dadalhin. Ito ba yan ay hindi mapapasinungalingan at ang pangamba ng Senado tungkol sa kanyang buhay ay para lamang nakipagbiro.
Paalalang muli sa mga nagnanais makialam at pumapit tungkol sa kung ano ang katotohanan para sa aming kapatid at kasama sa Marines. Huwag niyong biruin ang sarili niyo. Dahil handa po kami makipagpatayang proteksyonan lang ang aming kasama. Sinasabi nila na sinungaling daw si Tapgute, hindi niyo kilala yung tao. Ako kilala ko siya personal. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Sa, alam nyo na, hindi ko na babanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yung transaksyon mo sa loob, uutusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ay ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung secretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o secretary lang. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso nyo dun? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, di ba? Ang kasuhan yung sekretary ng abogado, yung pumirma dun. At postahan tayo. Kung kontra dun sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yun, hindi na yun magrereklamo, di ba? Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yun. Yung pwede naman siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya, tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Autor na eh. Kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yun, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapgute, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon? Hindi ah. Alam ng mga kasundaluhan yan, ang intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakaalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na, yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao, lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Tapgute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan, Marines is always a Marines.